boss, welcome uli sa ating channel. Pag-aralan naman natin ngayon itong multiline, itong karaniwang ginagamit sa paggawa ng wall, no, ng plano, itong mga exterior wall tsaka interior wall. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung discussion dito sa M-line or multiline, no? Ang shortcut command ng multiline is ML. So itatype po natin yung ML. Ito po siya. Tapos meron siyang option na justification, scale at saka style, no? So bago natin gamitin itong tatlong ito, subukan muna nating tingnan o yung i-click muna natin dito sa gilid kung ano yung multiline, no? Kung titingnan natin itong multiline, click, click, click. So ito yung paggawa ng line na meron ng default na dalawang line, no? So ito yung tinatawag na multiline, no? So minsan itong multiline na ito hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, mas marami pwede nating gawin ng sabay-sabay. Ayan yung multiline, kaya sinabing multiple line, no? Kaya lang itong multiline na ito, merong option ito, no? So meron siyang option na scale, justification at saka style, no? Subukan muna natin itong scale, no? So halimbawa, mag-ML tayo, tapos ito yung scale, no? So click natin yung scale. Ang default scale na nakita nyo kanina, no, yung distance ng bawat line, 1 siya, no? Kung ang unit natin dito is 1 meter, 1 meter yung distance, no? Yung offset distance ng dalawang line, no? So kung gusto nating babaan, halimbawa ayaw natin sa 1, gusto natin na 0.5 lang, then enter, o itatype lang natin, no? So pag nag-click tayo rito, ito yung scale na 0.5 ng multiline, no? Kung gusto nating mas manipis, halimbawa gagawa tayo ng exterior wall, ang kapal niyan is 6 inches hollow block o 0.15. So mag-ML tayo, sa scale natin iseset yon, na halimbawa hindi 0.5, 0.15 lang, o type natin yung 0.15 meters. Kung meters yung unit natin dito, ito yon, ayan yung kapal ng line. Ang sinasabing 0.15, itong distance nito hanggang doon, no? Kung magda-dimension tayo, itong distance na ito at saka ayan yung 0.15, no? Yung kanina na 0.5, ito yon, yung offset distance ng dalawa, no? So ibig sabihin, pwedeng i-adjust, no? So ngayon, kung gagawin natin yung interior wall, ang kapal niyan is 0.10, no? So mag-ML tayo, sa scale natin yon i-adjust, no? Tapos instead na 0.15, ilagay natin 0.10 or 4 inches na hollow block. Pag nag-click tayo, ito yon, no? Mas manipis siya. So kung i-dimension natin yan, yan yung tinatawag na scale na 0.10. Ayan, na. So itong multiline na ito, pwede rin natin lagyan ng eksaktong sukat, no? Tinatansya ko lang ito. So meron tayong direct distance method, no? So ML, hindi lang scale lang pwedeng ilagay dyan. Siyempre, na-discuss ko naman yung paggawa ng line, no, ng eksaktong sukat. So applicable din naman ito, no? Halimbawa, yung haba ng wall natin is halimbawa 8, enter. So ito yon. So nalalagyan din ng eksaktong sukat yan, no? 8, tapos halimbawa 6 meters, enter. Ayun, eksakto yan, no? Tapos 3 meters, ayun, no? Tapos papunta rito, halimbawa 2 meters, pababa, halimbawa 5 meters. Ayun, no? Pwede rin naman nating i-close kung gusto na nating i-close. Para naman ng line, no, na nilalagyan ng eksaktong sukat, no? So ayan yung scale na option, no? Ngayon yung justification naman, so pwede nating gawin yung justification. Halimbawa meron tayong line dito, no? Magagawa tayo ng line dito. Tapos ang gagawin natin, mag-multiline tayo. So palitan ko lang ng kulay ito para ma-discuss kung mabuti, no? Yung justification, ML. Tapos merong justification ito. So meron siyang tatlong option. Meron siyang top, zero, and bottom, no? So yung top, magmula rito sa taas,
yung multiline natin pababa, ito yon, magmula taas pababa yon, no? So yung ML uli, tapos sa justification 0. Pag center to center yung wall nyo, so ang justification nyo ilagay nyo sa 0. Ayan na, center to center yan. Ayan, no? Nakasentro yung line na ito dun sa multiline, no? Sa bottom naman, siyempre pagka nag ML tayo, ang justification bottom, ito yon. Siyempre sa bottom ang ano nyan, no? Yung base point. So magmula rito sa baba pataas. Ayan yung justification na top, 0 and bottom. Ngayon meron pang last option yan, yung style, no? Ang default style nito mga boss, standard, no? So yung standard na yan, ito yung dalawang line na yan, no? So ngayon kung gusto niyo lagyan ng style ito, kailangan gagamit kayo ng multiline style, which is i-discuss natin mamaya ng konti. Yon yung multiline style, no? So kasi ang standard lang ang default nito, no? So ito yung ginagawa natin, ang default niya dalawang line lang, no? Kung gagawa tayo ng mas maraming line, halimbawa 3, 4, 5, yung style gagamitin natin yon. Siyempre gagawa muna tayo ng multiline style. Ayan yan. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong command na ML style o yung tinatawag na multiline style, no? Dito may set natin yung mas marami sa dalawa na line, no? 3, 4, 5 pataas na sabay-sabay na line. Dito natin sineset sa multiline style, no? Kasi nung nag-multiline tayo, ang nakikita lang natin na line na sabay-sabay is dalawa lang, no? Kasi standard yon, no? Ngayon dito gagawa tayo ng ibang style, no? Bukod sa standard, no? Ita-type lang natin yung command na MLS, no? Makikita natin dito yung ML style, no? Tapos may lalabas dito, no, na dialog box. Dito natin iseset. Pipindutin natin yung new. Ayun, no? So lalagyan natin ng name, no? Halimbawa, lalagyan ko ng pangalan, gagawa ko ng 4 na line na sabay-sabay. Lagyan ko lang ng 4 lines. Ayun, no? So simplihan ko na lang. Then i-click ko yung continue. So ayun, no? So may lalabas na dialog box na naman dito. So kung titingnan natin itong default na line, no? Dalawa lang yung nakikita natin, no? Kasi ito 'yon. Dalawa lang ito, no? Itong 0.5, kasi itong multiline na ito, naka-center to center ito, no? Yung 0 nasa gitna, no? Tapos yung 0.5 nasa taas 'yon, yung negative 0.5 na sinasabing ito nasa baba, no? Kaya kung magdadagdag ako ng isa, add, ayun 'yon. So napansin nyo, merong isa sa gitna. So ibig sabihin ang offset distance niyan is 0, no? So halimbawa, magdadagdag pa ako ng isa, no? So add uli. Ayun. So nagdagdag ako ng isa, so lumalabas na 4 na 'yan, no? Bakit ang nakikita lang natin dito is 3 lang, no? Kasi nga itong dalawang ito magkapatong lang. Ito, no? Sa gitna. Ngayon kung i-adjust ko itong dalawang ito, halimbawa, ang offset distance nito ilalagay ko sa 0.2. O dito ko ilagay, no? 0.2. Ito 'yon, no? So yung kulay niya pwede ko ring ilagay. Halimbawa, lagyan ko ng kulay na green, no? Ito 'yon. So ito yung 0, 0.2, ayun yung distance niya, no? Ngayon ito namang isa, lalagyan ko ng kulay. O lalagyan ko rin ng offset distance. Halimbawa, pababa naman siya, negative 0.2 naman, no? O ita-type ko lang negative 0.2. Tapos lagyan ko rin ng kulay na kulay green din, no? So ito siya, 4 na yung nakikita natin, no? Ayan yung pag-add ng line. So 4 na ito yung isa, no? Negative 0.5, negative 0.2, tapos 0.2 naman yung isa. Ito yon, no? 0.5 naman yung pinakataas, no? Ngayon pwede rin natin lagyan ng line type, no? Halimbawa itong isang pointo na ito, lagyan ko ng line type ito, click, lagyan ko ng halimbawa, no?
dash. Then okay. So may dash line type na yan, hindi lang makikita, no? So ito namang isa, negative 0.2, lagyan ko rin ng line type dash din. Then okay. So meron na yan, no? Tapos ngayon ito, etong mga ito pwede kong lagyan ng start line. Dito siya. So ito lumalabas, no? Yung caps. Tapos sa end, ito yon, nakikita naman natin dito, napi-preview. Ngayon kung gusto natin lagyan ng arc, ayun, nagkaroon ng arc. Tapos ito sa dulo, meron din siyang arc, ayun, no? Kung gusto nyo alisin, click nyo lang, ayun, no? Inner arc, pwede nyo lagyan, ayun, no? Tapos ito rin, i-check nyo lang, ayun, lumalabas naman. Kung gusto nyo alisin, uncheck nyo lang. Ayan, no? So ngayon i-okay na natin para makita natin, no? Yung ginawa nating apat na line na yon, then okay natin. Then saka natin i-click yung set current, no? Para siya na nakaset pag gumawa tayo, no? Then okay. So ngayon pag nag-M line tayo ngayon, yung style pipindutin na natin. Ayun, no? So ita-type na natin dito yung 4 lines, no? Na ginawa nating pangalan ng multi-line style, no? O, tapos magki-click tayo ngayon dito. Ito na yung mga boss, lumalabas na, Ito na yung multi-line na ginawa natin kanina, ayan, So pwede pa lang gumawa ng mas maraming line, no, sa multi-line, sabay-sabay, no? Kaysa sa gagawa kayo ng line tapos i-offset nyo pa, matagal yon, no? So itong line type na ito mga boss, madali namang i-adjust yung line type scale nito, no? So na-discuss ko naman yung line type scale, type lang natin LT scale, no? Ito yon. Tapos 1 ang default, babaan lang natin, no? Siguro mga 0.2 lang, no? Then enter. So ayun, lumiliit siya, yung line type niya, no? So liitan ko pa, LTS or line type scale. Ayun, no? So lagay ko lang sa 0.1, then enter. Ayun, lumiliit siya, no? Habang binababa mo siya, lumiliit naman yung line type scale niya. So ayan yun, no? So magagamit na natin ngayon yung style na yon, no? So M line, kung gusto nyo ibalik sa standard, pindutin nyo lang yung style, no? Tapos i-type nyo lang dito standard. Ang lalabas dyan yung dalawang line lang, no? Tapos click lang natin. Ito yung mga boss, no? Ito yung dalawang line lang, no? So yan yung standard. Ito naman yung sinet nating 4 lines, no? So okay, ayun lang muna mga boss, no, yung naging topic natin dito sa M line at saka dun sa ML style, no? Kung nagustuhan nyo po itong video natin mga boss, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.